kung hinahabol ho natin yung pangalawang pangulo through impeachment, hahabulin din po natin yung po mga supporters niya, katulad po nitong konsehal po na ito. Ang pinaprosecute din po natin yung kultura ho ng pagbabanta. Hindi ba? Ang nakita ho natin, the followers follow the leader. Hindi ba? So, if the leader had made threats against the president, kahit yung mga sumusunod ho sa kanila, gano'n din ho yung ginagawa. Doon ho sa umuusig sa kanila pong leader. Hindi ba? So, I think very important nga ho na in the same manner na we are exacting high accountability on the Vice President for grave threats against the President and his family, dapat ganun din ho kataas yung sigasig ho natin doon sa paghahabol sa lahat po ng gumagawa ng mga pagbabanta laban sa kung sino man hong tao, whether spoken, like what the Vice President said, or stated in digital form, like what the particular local councilor did to me. So magkakapantay po lahat ito. Kung hinahabol ho natin yung pangalawang pangulo through impeachment, hahabulin din po natin yung po mga supporters niya, katulad po nitong konsehal po na ito. Monday po nag-viral after ng statement, opening statement ni Congressman Jervy Luistro, yung mga meme na may laway, and the next day may mga tumulong sipon. Walang tao ang walang laway. Saliva is part of a normal person. At kapag medyo nadidehydrate ka, or ikaw ay umiinom ng maintenance medications, kaakibat nito ay talagang medyo nagkakaroon ng dryness at kasama dyan yung saliva. Normal ba ito? Yes. So, why focus on that? May nakita pa nga ako, no? I believe kaibigan ko rin ito at parang tila spokesperson nga nung defense panel. I'm not sure kung ano yung, if the spokesperson siya. Pero, nagulat ako nung sabihin niya, physiologically, medically, scientifically, ang laway daw at ang sipon ay simbolo ng mga taong nagsisinungaling. My God! That's a big lie! Especially if you're a former official of the government. Hindi kasi pwedeng nililito natin. Ang sipon ay isang viral infection na nangyayari sa ating lahat. At hindi natin dapat kutsain ang isang taong sinisipon, lalo't-lalo na kapag siya'y nagtatrabaho. Hindi rin natin pwedeng i-focus sa laway o kung ano man yan. Kasi ang tanong doon, tama ba ang sinasabi nila? Nagsisinungaling ba yung ating mga abogado at yung ating mga prosecutors? Ginagawa ba nila ang kanilang tungkulin? Why go into a discourse? Again, we're going back to fake news. We're going back dun sa paglilihis. We're going back dun sa mga attitude, mga kaugaliang hindi maganda, pero tila na build up nung nakarang administrasyon na dapat ngayon ay i-correct natin. So, pag-usapan natin, kapag ako ay sinipon, is that something criminal? Lahat ng tao may laway because that's part of digestion.